No, bumalik tayo sa 70K level and based on our TPI system, nakakakita na tayo ng triangle ulit. Ito po is a buy signal sa system natin. Pwede pa tong mawala kasi hindi pa tapos tong kandila. Kung limbawa, hindi tumulo yan, pwede mawala ito, mag-red dito, no? But usually yung mga ganito, minsan sa the following day tutubo ulit. Not unless talagang biglang bumagsak. If you're using our TPI system, i-observe nyo po yung mga paglabas nitong mga triangle na yan. Kasi we are following the trend so that those triangles are telling us, no? As a way of telling us na, pwede na sumok pa. Baba ko lang sa lower time frame, sa 4 minute, March 21, and then another one on March 24, tapos meron kang long. Ngayon, syempre, malapit tayo sa resistance, ha? May resistance pa rin yan sa 73,000 level. So, if you are using our TPI system and nagsuswing kayo, whether sa spot or sa futures, you have to make sure na tignan nyo tong area na to, yung 73, ha? Kasi lagi tayo, we err on the side of respect. Meaning to say, pag nauntog yan dyan, may mga magsisell dyan, may selling pressure sa area na yan. So, don't forget to take some profit kung may profit na kayo. We're expecting a possible resistance dito sa area na to. Then after that, depende po dun sa pullback ng price ng Bitcoin. Pwedeng ganito Kaya 4 hour to Andyan tayo, di ba? Pwedeng halimbawa, mauntog dyan, pullback. Tapos umaakyat ka na ulit, bumabad tayo rito, most likely bibiyak. Pwede rin namang isang option is nauntog tayo, lumagpas ng konti, kumuha ng liquidity, niliquidate lahat ng mga naka-short, and then diretso tayo pullback, we revisit the trend line. That's another possibility. And then dahan-dahan tayo ulit umakyat. No, so you have to watch yung build up ng price near the resistance area kasi doon nyo po malalaman kung babasagin. Ang tawag po doon is breakout build up sa price action.